Coach Ray. Hintayin lang natin si Doc Delphine na siya po ay makapasok. Napadalhan ko na po siya ng link. Baka maya-maya lang ay andyan na siya. Ang wala pa siya, standby lang po muna tayo. Nababasa ko lang ng message ni Doc Del. Siya pa ay nasa school pa at ang kanyang lecture ay nasa bahay. So, babawi na lang daw siya sa sunod. Dahil siya pa ang sa school. So, starting po tayo mga kapatid. At maya-maya, silip din ako sa Facebook uli kung nandyan na po si Dr. Peral. Ang pinili niyang schedule ay 8 to 9. So, for the meantime, dito po muna tayo sa ating class homiletics. But since we already passed expository preaching, yun po ay pang-doctoral na po yun. No? Ang gagawin natin ngayon mga kapatid, we will be studying and learn from a very successful man, no, who shared about how to speak with persuasion. No? How to speak with persuasion. Hindi ito about religion, but mayroon po tayong makukuha na mga principles on how to develop a speech and how to deliver with confidence. At yun po ang kailangan natin bilang mga nasa doctorate level. No? So, fasten your seatbelts dahil tayo po ay will go through a rigorous training in public speaking. At tayo po ay mag-roll call muna. Okay. Joven Maction, andyan po ba si Sir Joven? Okay, sa kusina pa. Yes, Doc. Nandito ako, Doc. Nandito po. Favorite to set. To set favorite. Present, Doc. Present, Doc. Okay, Rachel Puesto. Yes, Doc, I'm here. Durable Bernardo. Presence po. Nel Marcaida. Present, Doc. Present po. Lloyda Marcaida. Nandito rin po, naka-share lang po kami sa isang laptop. Enrolled ba siya? Dito o 16? Opo. Enrolled siya? Opo, Doc. Okay, Virgilio Torres. Present po, Doc. Daniel Domingo. Daniel Janice. Nilin Paulino. Jerry Faustino. Present, Doc. Online. Ramak. Versley Ramak. Present po si Manilin. Okay. Babasan na ng 1,000. Nagtuturo ako ng module. Sorry. Okay. Versley Ramak.
Raul Tag-Araw. Present, Doc. Hello, Erin present. Enriquez. Kid Bael. Present, Present Doc. po, Doc. Bael, present po. Si, Romeo Celesti. Present, Doc. Present. Marcos Pajardo. Present, Doc. Favorite Suset. Suset, paborite. Present, Doc. Okay, so lahat naman ay nandyan. Lahat ng present ay nandyan. Doc Mariano, present. Mariano. Leonardo Gaspan. Niga, Doc. I-take note natin kasi 1,000 ito eh. 675. Si Suniega, Doc. So, absent dapat 2,000 yan. Absent. Aringo, Pahoyo, Lambon, sino pa yung mga ano natin? Malaki ng savings nito. Apat. Malaking savings. Okay. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for giving us this privilege once again to improve ourselves through the study of principles, especially in projecting ourselves as public speakers, not only in the delivery of your messages inside the church, but as well as in the public. And also as your representative, speaking in public, we will be projecting a positive image of the kind of person we have been through spiritual and personal development. I pray for guidance and leading. And thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Amen. so as usual, tulungan niyo ako mga kapatid at tayo po ay magsisharing bilang mga doctorate, bilang mga prospective doctors 1 year from now. So kayo din po ay matututong mag-present sa inyong mga sarili. So, bibigyan ko kayo ng privilege na mag-share, present. No? So, it's one of you. Then, we will listen to your way of teaching. And also, you will be grading yourself on the way you teach. Meaning to say, pag nag-deliver po si Dr. Tag-Araw, siya din po ang magagrado sa kanyang sarili o sa kanyang sariling delivery. Meaning to say, i-grade niya ang sarili niya, how confident he is. Kung sa palagay niya ang kanyang preparation is A, so lalagyan niya ng A. Pero kung sa palagay niya
ang kanyang preparation ay hindi niya talaga binigyan ng panahon, siya lang pong bahala mag-grade. No? Basta wag lang pong graduhan ng inyong sarili ng mababa sa ah, sa B, no? Kasi sa atin, pag mababa ka sa B, ay repeat ka na po. No? Ulitin mo yung subject. No? Ang pinaka-lowest natin na tinatanggap dito is B. No? Ang B may pasado, ang C plus pasado, at C may mga pasado yan, pero pang-bachelor lang yan. Hindi yung grade na pang-doctorand. No? So, dito, ang pinaka mababa is B. So, kung nakita ninyo na sa palagay nyo ay hindi nyo talaga binigyan ng panahon, na hindi po kayo gumawa ng not necessarily magandang PowerPoint, kasi po kung hindi naman po tayo graphic artist, ay hindi tayo makakagawa ng world class na PowerPoint, pero at least mayroong PowerPoint na kahit simple lang, na parang gumamit ka ng visual aid 30 years ago. Ano ba yung visual aid na pinaka maganda na gamitin sa 30 years ago? Yun po ang tinatawag overhead projector. Okay? So kung ang ginawa mong visual aid ay pang overhead projector, okay lang yun. No? At least nakikita natin, nababasa natin. No? Kasi hindi naman tayo graphic artist. So, pero kung gusto niyo na maganda, ay sa PowerPoint, yung mga templates dyan ay magaganda na po yan. Sundin nyo na lang, naka-arrange na po yan, ipili na lang po kayo ng template, at kakopy nyo yung text, ilalagay nyo sa placeholder, mayroon na po kayong magandang PowerPoint. So, mayroon pong placeholder para sa title, mayroong placeholder para sa subtitle, mayroong placeholder para sa text, mayroong placeholder para sa pictures, and so on and so forth. So all you have to do is to do it. Another is to hire a student who knows how to create a PowerPoint. Remember, this is your only chance, no? Your very, very rare chance na makapag-present ng magandang PowerPoint presentation with your topic. So, don't be lazy. Huwag pong maging tamad. Huwag po maging makuntinto na, pwede na ito, pambi. No, huwag po kayong mag-aim ng mababa. No? Hindi po, yan ang in-encourage ni Ellen G. White, no, na mababa yung aim natin. Dapat mataas yung aim natin. No? So, you can hire a student nowadays. Sila po ay magagaling na po gumawa ng PowerPoint. No? So, yun po. Okay? Bawal po sa atin dito ang mag-present ng oral nasasabihin na hindi po ako nakagawa, Doc. No? Hindi po, kasi doctoral na po ito. No? Okay lang po yun doon sa ating bachelor na sabihin natin ay hindi po ako nakagawa ng PowerPoint. Busy po ako. Daming mga no? Hindi na po yan accepted dito, mga kapatid. Ang accepted dito hindi ang accepted dito ay wow. So, wow. Palagi tayong sasabi wow na wow. Okay? So, yan po.
Yan po ang aking encouragement sa inyo. This is a doctorate level. So, act like a doctor. Okay? So, hindi po, I mean, in my 20s, no, early 20s, I started preaching at the age of 15. At nung ako'y 20 years old pa lang, hindi pa ako graduate ng theology. Ako po'y kinuha na ng mission as district pastor because of siguro of my speaking ability and also of my knowledge in Bible doctrine. So, ako lang po sa lahat ng mga district pastors sa SBCN Conference, ako lang po yung district pastor na hindi graduate na kinuha ng conference. Of course, nakagraduate naman din po dahil pinadala po ako ng Far Eastern Division as a scholar. So, in my 20s, I have observed pastors preaching like laymen. Sabi ko, bakit ang mga pastor natin ay pag nagka-preach, parang mga layman lang mag-preach, no? Habang nakikita ko rin may mga layman na pag nag-preach, parang pastor talaga pag nag-preach. So, I started writing a book. A title ng aking book is You Can Preach Like a Pastor. So, yun po ang aking aklat na isinulat. Yun po ay dahil nakita ko na may mga pastor na pag nagwali sila, muro layman pag nagwali, no? Pero ay mga layman na pag nagwali, murag mga pastor. So, yun po ang nakapa-encourage sa akin magsulat ng isang aklat. Okay, and I entitled it, You Can Preach Like a Pastor. So, dedicated ko sa mga laymen na sila po ay kayang mag-preach katulad ng pastor sa pamamagitan sa pamaraan na tinatawag ay pastoral preaching. So, kaya po, na-encourage ko po kayo that you can speak like a doctor, no? Hindi po, ayaw ko po na pag doktor na kayo, you just speak like conductor. Okay? So, let's anong tawag nito? Let's try our best to improve ourselves para pag tayo po ay nag-present, sabihin ng tao, yun ang masasabi ng mga nakikinig sa atin, limbs yan, no? Limbs or LCMB yan, yan. Pag tayo po ay magdadala po ng brand ng mga educators na kakaiba po, no? Yung mga doktor na i-exercise ang pagiging doktor, no? Okay. So, yun po ang aking encouragement sa inyo mga kapatid. Let's level up. Level up na po. Wala na po yung mga wala po akong ganito, wala po akong ganyan, wala akong time. Wala. Kailangan bigyan nyo talaga ng time. Itong ating doctoral na to no? 1 year from now, tatawagin na po kayong doktor no? Dr. Kid Bail, no? Imagine, tatawagin kayong doktor, tapos pag nagsalita, para lang konduktor, no? So,
tayo po ang magkagrado sa ating mga sarili. No? So, try your best. Give your best. Yung po sinasabi ko na ini-evaluate ko ang aking sarili palagi sa anumang mga areas na ako po ay mahina. Sabi ko, improve ko pa ito. At I always sing the song, I wonder have I done my best for Jesus. Yun po ang dapat siguro pinapanalaminan natin mga kapatid, no? I wonder have I done my best for Jesus or have I done my best for Jesus. So ito po repetition na lang sinabi ko last time, no? Okay, so yun po ang gusto kong mangyari dito mga kapatid, no? Wala na pong excuse at tayo po ay tuloy-tuloy lang. Okay? So yung mga absent ngayon, alam naman nila, nabigyan natin sila ng, mayroon naman, lahat po kayo ay binigyan ko ng individual na message. Individual na message. So, ang title pa ng aking message, that, ano ba yung first line noon, Ma'am Sherlyn? Sorry po, di ko narinig. Ano po yung tanong nyo? Okay. So, tanong ko kung ano, sabi ko, anong ulam mo ngayon? Sigang po, nagluluto kasi. Ano po yung tanong nyo? First line nung have I done my best for Ano ba yung, Jesus? ulam mo? Okay, so ang linya po, yung linya mga kapatid, that you may know that you cannot say, I had not been warned. Parang ganun. Alright, so yung pong mga message ko yun individually. Lahat po kayo binigyan ko ng message para sabi pa why makaingon nga wa ko kahibalo, no? Okay. So tulad ng sinabi ko last time, pag umabsent po kayo, be sure na sa pag-absent nyo, that is worth 2,000 pesos. No? Dahil po dito po ay determinado tayong mag-raise ng funds at bawat attendance nyo is equivalent to 1,000 pesos. No? Bawat absent is equivalent to 2,000 pesos. Gusto kong isigurado yan mga kapatid. No? So if you cannot hit Israel, so hindi po dahil mayroon tayong pagkukulang, kundi nasa inyo na po yan mga kapatid. So wala pong sukli doon. Okay? So, okay. Just be sure, every absent is worth 2,000. No? Okay. So, parang tumagal yung sermon ko eh. No? Okay? Handa na po ba kayo mga kapatid? Tulog na o handa? Handa na po. Handa na po. Kung makinig. Handa na, Handa Dok. po makinig. Okay, number 1. Alam ko na exam tayo. Wala ko tayo exam ngayon. Ano? Okay, so ang ating first speaker ay ito po ay lagi na lang tayo nagsisimula sa kanan at sa kaliwa. Mag-start naman po tayo sa kanan, no?
ano kayang ano nitong ating ano, bakit kaya kung minsan nasa kanan yung iba, kung minsan nasa kaliwa, no? Depende ba yan sa ano, kung sino yung una nasa kanan, o una nasa kaliwa? Okay, dito muna tayo sa kanan. Dito sa aking kanan ay si Ma'am Rachel. Pwesto, napakaswerte mo, ma'am. No? At ikaw yung unang mabibigyan ng ano po, assignment. Okay, your CTA, your class teaching assignment, ang topic mo is the arts of speaking and rhetoric. Okay? Okay, Doc. Okay, that is chapter 1. Mamaya, i-upload ko ang aklat dito sa ating DPTH GC. Okay, Ma'am Rachel, your topic is the art of speaking and rhetoric. Ang kasunod ay si Ma'am Suzit Favoriti. Walang ano ito, wala itong pabor-pabor, no? Kasi ang nasa pila ay ganyan. Ang topic mo, Ma'am Suzit, is planning and preparation made simple. Swerte ni Ma'am Suzit, no? Kasi simple lang pala eh. Okay, that is chapter 2. No, mga maiksi lang ito mga kapatid, no? Maiksi lang ang mga ano nito, contents. Pero sabi pa malaman, no? Okay. Ma'am Susit, narinig mo ba? Tulog na si Ma'am Susit, ang aga naman. Yes, Doc. Okay. So, ang pangatlo dito sa kanan ko ay walang iba kundi si Ma'am Sherlyn. Ma'am Sherlyn Mariano. Ang topic mo, ma'am, ay self-confidence and mental mastery. Eliminating the fear of public speaking. Okay, napakaganda nito, no? Okay. Ang kasunod dito sa pila ay si Nards Gaspan. Nards Gaspan, ang iyong topic is strong with any audience. So, start strong with any audience. Okay, that is chapter 4. At sa chapter 5, si Arnel Marcaida. Arnel Marcaida, ang topic mo is mastering meetings with small groups. Mastering meetings with small groups. Okay. Paano mo ma-master meetings sa small groups? Okay. Enrolled ba si Ma'am Loida? Opo. Enrolled ba siya? So, Ma'am Loida, ang sayo is mastering small group presentations and negotiations. Okay? Mastering small group presentations and negotiations. Okay, ang kasunod ay si Ma'am Adorable. Ma'am Adorable, ikaw po ba'y present? Absent? Yes po, present po. Okay. So, ang topic mo, ma'am, is chapter ano yun? 3 units. Ika. Ano yung last? Mastering meetings with small groups? O mastering small group presentation Mastering and small negotiation? groups. Okay. So chapter 7 na. Chapter 7 is platform mastery
impressing large audience. So, paano ma-impress ang large audience? Ang dito sa pila is Ma'am Adorable. Ma'am Adorable. Doc, pakiulit nga New po. Testament studies. Ha? May minus na pag ulitin. Okay. Ang topic mo ay platform mastery, impressing large audience. Ano ma-impress ang large audience? Okay. Ang kasunod, chapter 8 is vocal mastery, powerful Experience. voice techniques, no? Ayan, Okay. Powerful voice techniques. outline Kanino po to, or Doc? Ha? modules. Kanino po tong chapter 8? Chapter 8? Wala Modules. pa eh. Ibibigay pa lang natin eh. Module po ang tawag. Sino ba ang gusto? Mastering power voice. Kung walang gusto, ituloy lang natin ang nasa linya ng ating screen. Si Sir Jerry Faustino ang kasunod. Sir Jerry, okay? Ang topic Yes, mo Doc. is vocal mastery. Okay, vocal mastery. Vocal mastery. Start ka ng mag ha 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 ha. Okay. So, chapter 9. Okay. Sa pila natin, ang chapter 9 is Manilin Paulino. Manilin Paulino, ang topic mo is Modules po. tricks of the trade. No? Tricks of the trade. Okay. So, yan po ang topic mo. Maganda yan, no? Okay. Chapter 10. Si Kid Bail. Sir Kid, ikaw po ba sit-in o enrolled? Parang enrolled yata, Doc. Parang enrolled. Si Mama Nilin ang makapagsabi niyan kung enrolled ka ba. Okay. So, in case na hindi ka enrolled, ang tawag doon ay sit-in. No? Okay. So, ikaw ay guest. No? Pero kung hindi ka guest, ay ito po ang topic mo. Hmm? Okay. Ay, hindi. Thank you. So, i-negotiate mo kay Makapal na. Mama Nilin. Oo, makapal ang ating damit. I-sure mo kay Mama Nilin kung ikaw po ba enrolled at gagraduate na next year Medium lang as ito a pinagawa ko. Doctor of Pastoral Theology. Ang mga tangkat. Yung fish pa eh. Ay, large yung pinagawa ko. Sabi naman ni, Okay. So, ang topic mo ay either sit-in or anong tawag nito? Sit-in or sandali ha kasi lobat ako. Transfer muna ako sa sala. Kasi nandito ako sa kwarto. Okay, mga 2 minutes lang mga kapatid kasi malayo yung sala namin eh. 1 kilometro.
Awi ba kayo? Kayo mag-isip pa rin ng kuwan. Ako na ako. Okay, so tuloy natin mga kapatid. Sino nga po yung naka-assign na ngayon? Si Ma'am Elio. Ma'am, Si chapter 9. Ngayon po si Sir Kid. Sir Kid. Okay, Sir Kid. Ang topic mo is chapter 10. Chapter 10 na. Okay? Controlling your space. Okay, controlling your space. Okay. Ikaw po ay ano ka ba magsalita, no? Nakapako ba sa pulpito? Nakabako ba sa rostrum? No? Okay. Ako ay malikot. Pabalikot ang kamay. No? Okay, so yan po ang topic mo. Controlling your space. Yan po ba yung space? Ay space ng pagsasalita? Okay, malalaman natin yan. No? O space natin na tinitindigan, tinatayuan mo. Okay, chapter 11. No? Chapter 11 is, saan na ba tayo? Ma'am Ramak. Ma'am Ramak. Ma'am Ramak, ay chapter 11 ka po. Ito yung matindi na topic. Ma'am Ramak, are you there? Kung wala, Yes. okay. Ma'am, ito po ang topic mo. End with a bang. End with a bang. Sige po, sir. Okay. With a bang. Actually, Wag na. end with a bang, leave them breathless. Dito po. Grabe. Grabe ito, leave them breathless, no? Parang Ako, yun lang. pagkatapos mong magsalita, parang ano sila eh. Spellbound talaga, no? Gusto pa nila ng speak pa more. Okay. All right. Chapter 12. Okay. So, chapter 12. Ayan. Sino bang kasunod mo? Hindi yung katabi mo, no? Kasunod mo. Ay, okay, hindi mo muna natin bigyan si Sir Bursley. No? Nabigyan na ba si Sir Bursley? Wala pa. Wala pa po. Okay, special po yan kay Sir Bursley. Ang kasunod mo sa kanan, sa kaliwa ay si Dr. Osias Domingo. Dr. Osias Domingo, andyan ka ba? Dr. Osias? Wala. So, okay. Ibigay natin kay sino ba yung nandito sa ano? Okay, Sir Romeo, nabigyan ka na ba, Sir Romeo? Wala pa po. Wala. Okay, Sir Romeo, ang topic mo is Wala pa. making persuasive sales presentation. Making persuasive sales presentation.
Okay? Ang kasunod, ito yung pinaka matindi, no? Ito yung pinaka matindi na na re-report. Sino kaya nating bigyan nito? Ako, Dok. Kung gusto mo, ako, Dok. Si Sir Jobin kasi nag-volunteer. Pagka Si matindi, Sir Dok, bigay niyo Jobin, sa akin. kaya mo to, Sister Jobin, Sir Jobin. Opo, Dok. Ang kasunod ay Kakayanin natin. index. Tayo rin kasi Jobin, index na po ang kasunod eh. Okay. Sino pa yung gusto ang kasunod? About the author. Okay, Doc, so ako dyan po, lang po. Doc. Okay, dyan lang po muna, no? Wala pong index, ha? Hindi tayo mag-report ng index. Okay. The next book po ang ating gagamitin. So, pipili po ako kasi ang dami ng mga aklat na ito about speaking, eh. No? Pipili ako. So, yung hindi pa nabigyan, yun na po ang ating bibigyan sa sunod. Okay? Nandyan na ba si Dr. Peral? Wala pa, no? Okay, Sir Joven, kasunod na lang po yung sayo. Okay? Okay po, Dok. No problem, Dok. Hindi ka naman nagmamadali. Opo, Dok. Okay, so let's have a break for 2 to 3 minutes habang hinihintay po natin na makapasok si Dr. Peral. Baka medyo mahina ang signal. No? So lahat po ay ang ating pong na bigyan ay si Ma'am Rachel, Ma'am Susit, Ma'am Adorable, Sir Arnel, Ma'am Lloyds, Ma'am Charlene, Ma'am Ramak, Sir Kid Bael, si Sir Nards Gaspan, nabigyan ba? Yes, Doc. Yes. Yes po, chapter 4. Okay, chapter 4. Si Ma'am Manilyn, si Sir Jerry Faustino, okay, si Sir Romeo. Ang iba na hindi pa nabigyan, si Sir Raul Tagarao, Sir Joven, Sir Virgilio Flores, Sir Osias, si Sir si Dr. Terry, si Sir Moises. Okay, meron pang iba. At saka yung iba na hindi pa nakapasok ngayon, marami pa eh. So, si Aringo, si yung mga taga-Thailand, no? Okay. Alright, so break po muna tayo. Then, tingnan natin kung makapasok si Dr. Peral. Kung hindi makapasok, ay magkaklase po tayo sa subject na Greek. Hello, Doc.